Eh dahil sabi po ni Ginger Cat, Boss Mark, i-content mo ulit si Dado. Buti pa yon. Eh dahil yan ang gusto nyo, sabi nga natin, back by popular demand. Eto na. Hindi na check yung droga. Marami na raw talaga sa kalsada ng droga. Number 2 is yung Yan na naman si Dado. Umpisa na naman tayo kay Dado. No? Pakinggan natin si Dado. Ano sila sabi dito? malala na situation natin. Daman-daman na raw on the ground ng mga tao, yung one is yung droga. Hindi na check yung droga. Marami na raw talaga sa kalsada ng droga. Huy! Ang daming ang mga nakikita di ba? Ang daming ang mga nahuhuli. Kaya lang, ang hindi nangyayari yung mga pagtegi ng mga inosente. Wala tayong nababalitaang nanlaban. Di ba? Sumusuko, maayos na dinadala sa presinto. Di ba? Kasi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, puros naririnig natin, nanlaban. Tegi, may supot sa ulo. Yung mga vigilante style, mga kababayan. Pero yung malalaki nasaan? Napakulong ba? Parang wala naman. Di ba? Parang yung mga malalaking mga tulak, nandiyan pa din. Mga nakalaya pa din. Nung panahon ng dating Pangulong Duterte, ubos yung maliliit. Isama mo na yung mga walang kinalaman sa droga. Ba? Ngayon baliktad. Malalaki yung mga timbog, pero wala tayong naririnig na babalita ang mga nanlaban. Bakit Kasi yung karapatan nilang mabuhay, ibinibigay pa din. Di ba? Tuloy natin. Number 2 is yung daman-dama yung galit ng mga tao tungkol sa korupsyon. At saka yung ginagawang abuso ng Kongreso. Yan ang mga tao na Abuso ng Kongreso? Saan yun? Dahil iniimbestigahan. Si Digong, iniimbestigahan si BP Sara. Abuso na yon. Para sa amin, nakakapag-isip ng maayos, hindi abuso yon. Tama lang yon. Ang nakikita namin, gusto ng Kongreso na magamot ang sakit ng ating bayan. Kaya iniimbestigahan yung mga yan. Gusto ng Kongreso na mawala ang korupsyon. Ilang naman yun Kung kaya nilang ipaliwanag nila. Kaya nga merong pag-iimbita sa kanila. Kaya nga po, pinapapunta sila. Pero sila yung ayaw. Di ba? Yung pagpapapunta sa kanila, isang masasabi na po natin, karapatan nila upang maipaliwanag. Di ba? Pero hindi, pinupolitika lang nila kami. Magpapatawag ng presko ng sarili, akala natin ipapaliwanag na nila yung kanilang side. Hindi pa din pala. Iba din pala ang magiging topic. Yung pagpapatawag sa kanila, pabor sa kanila yun. Para maipaliwanag nila ng maayos yung sarili. Di ba? mga tao, report ng mga FGF members at saka yung mga pamilya nila. Yan na namang FGF na yan. Anak ng tinapakadado, hindi ka na natapos dyan sa FGF na yan. Yung FGF mo, na halos lahat, wheelchair na ang kapupuntahan. Eto talaga yung FGF kasi eto, pinakita ni Dado ito doon sa kanyang sa kanyang channel. Eto talaga yung FGF Ano magagawa niyang FGF na yan, Dado? Baka pagsuguran na, mahirapan pang paanda rin yung wheelchair nila Di ba?
FGF mo, 36, FGF mo. Pagkalabit ng gatilyo, baka hindi kayang magawa. Oh. Mga nakakurusap nila. Even military, and mga PNP, active. Active. Retired, automatic, retired. Worried yung mga retired na yung mga nasimulan ng mga efforts noon. O, nasaan na yun? Wala pa din hanggang ngayon. Hindi pa din sumasama, hindi pa din lumilitaw. Di ba? Delia Dosal at Ram J. Negros Island, hindi pa din. Mabel Kinjo. Wala pa din lumilitaw na ganun. Nauwi lang sa wala. Kasi, again, yung komunista daw, parang lumalakas. Ngayon, nasa Congress na raw. Very present yung sa... Ang komunistang galawan na maituturing natin, mga kababayan, yung kila Digong. Ano ho? Yung kila Digong, yung galawang pagpapabagsak sa gobyerno, yung galawang mga bangag ka, presidente, bangag ka, ganito, hanapan mo ebidensya. Wala na. Walang ipapakita. No? Pagka sinabi, nasa listahan ko dati, si Pangulong Bongbong Marcos, asan ebidensya? Yung magsisilbi saan ng ebidensya ng dating Pangulong Duterte na PIDEA, asan? Ano sabi? Wala. Hindi po totoo yung sinasabi ni Duterte na kasama sa listahan ng PIDEA dati. Si Santiago, di ba si Santiago, ano sabi? Magpresidente ka muna ulit para mapasunod mo kami. No? Yung sinasabi ni Dado, mga kababayan, naniniwala ho ako, imaginary friend niya ho yung mga yan. No? Kumbaga, nagde-delusion ho na merong mga sasama sa kanila. Dahil mismo, yung mga retired na nagpapatunay at nagsasabi, hindi kami sasama dyan. Ang ayos-ayos ng patakaran at pagpapatakbo ni Bongbong Marcos. Tapos, eto, epal ang dating Pangulong Duterte. Sasabihin, yung mga retired, epal tong si Dado. Sasabihin, yung mga retired, sasama sa kanila. Retired yun Di ba? Retired yun sabi ni Juan de la Cruz, weak ang dating presidente. Totoo yan. Si Digong, weak talaga yun. No? Duwag yun sa China Duwag kay Carbonell, hindi sumipot. Yung anak, si Baste Duterte, naduwag din kay General Torre. May pasampal-sampal pang nalalaman. Doon sa China, duwag din ang dating Pangulong Duterte. Walang ginawa kundi sumunod lang kay Xi Jinping. Di ba? Nakita nyo? Tapos sasabihin nila, naku, ang Presidente Marcos weak. Kaya pala nag-iiyakan kayo. Dahil papapasukin yung ICC, kaya pala nag-iiyakan kayo. Ano? Dahil ito malapit nang ma-impeach ang Vice Presidente. Kaya pala nag-iiyakan kayo. Ano? Dahil duwag ang presidente. Weak ang presidente kaya nakakulong si Buloy. Weak ang presidente kaya ayun, wala silang nagawa nung pinaoblo si Kibuloy. Weak, di ba? Dahil po weak ang presidente, mga kababayan, sa susunod po, si Digong, si Bato, si Bungo, baka kasama pa si Inday Sara Duterte dyan ipadala sa ICC. Dahil weak ang ating presidente, mga kababayan, eto, impeachment ang kinakaharap ng Vice Presidente. Weak. No? Ay, nako. Sila pa nagko-contact. So, yung mga command na nakuha sa mga commander. And then, ito na tayo, yung mga commander bawang nitong si, pangalan nito? Si Dado. Commander Bawang, Lieutenant General Panadero, ano pa? Lahat na, no? Lahat na ng taga-eskinita nila ginawa ng commander, ginawa ng general. Di ba?
Sila na ano, they want to do something about it. Ang sabi ko, hindi naman makuha yan sa ano, sa paspasan. Kaya, ano yan, yung hindi basta-basta yan. Ano, Dado,